So, kamusta po mga ka-Streetwise 'no? So, mga kababayan, meron po tayong update dito regarding po sa gaganaping national rally for peace ng Iglesia ni Cristo sa January 13. So, ito mga kababayan, at least sa pagkakataon po na 'to, nilinaw po ng mga anchor ng Net25 na hindi po puwede yung a-attend ka ng rally na meron kang political agenda katulad nga po ng, PBBM resign or impeach Sara. So, ang sabi nga po nila ay ito daw po ay, rally para sa kapayapaan at pakikipagkasunduan. So, dito 'no, base po sa mga nakita natin dito, ang pinakagusto talaga ng Iglesia ni Cristo ay pagbatiin si Sara at tsaka si PBBM. Pero siyempre ang ending nito, pabor pa rin kay Sara ito. Kaya nga para sa'kin medyo polarized ng konti ito. Actually hindi nga konti, polarized po ito, no. So, explain natin mamaya 'yan 'no. And then mga ka-Streetwise 'no, bukod nga po dito, suportado po ni Baste Duterte yang rally po na 'yan. At nakalagay po do'n sa mismong memo ni Baste Duterte na may mga Iglesia ni Cristo ang pumunta do'n sa kanya para po sa rally po na 'yan. Kasi yung rally po ng Iglesia ni Cristo ay nasyonal, buong Pilipinas. Okey, so ito explain natin para mas maganda, para hindi tayo malito 'no. So ngayon ito yung balita from Global Mirror. Actually may video naman ako papakita mamaya, So, January 13 rally is not for resignation, impeachment, but for peace. Okay? So, calling the attention of BBM resign and impeach VP Sara protester, you are being asked to refrain from joining the massive national rally for peace initiated by Iglesia ni Cristo on January 13, 2025 at Liwasang Bonifacio in Manila. Actually, nagpalitan sila ng ng venue. Sa Luneta na sila. Okay. So bawal daw po yung PBBM resign at bawal din po yung Sara impeach rally. Okay. Pero suportado pa rin nila yung 'wag ipa-impeach si Sara. Okay. Marami na namang magagalit sa aking iglesia nito 'no. So hindi kasi tayo nagbabasa lang tayo tsaka nanonood lang tayo ng video nila, Oh, sabi dito, these remarks were issued by TV anchor Jen Sabardiaga in an episode of Saganang Mamamayan, streamed on Net25 social media platform on January 6. So nung January 6 pa pala ito, no? Yung mga gustong sumama dyan, abay dapat kaisa kayo ng layunin, ha? So, ibig sabihin, pwede naman tayong pumunta. Okay? Pambansang kapayapaan ang dapat po nating babanggitin at ating sasabihin at ating dapat maging agenda dyan. So, mga kababayan kasi ito, iba naman po kasi ito yung unang announcement ninyo. So, ngayon, ang point dito, pahiya, no? Pahiya ang mga DDS dito. Di ba? Pahiya ang mga DDS dito. Kasi ang gusto kasi ng mga Duterte fanatics, i-hijack itong rally ng INC. Well, kasi hindi rin kasi malinaw yung una yung sinabi. Kasi yung una yung sinabi ng nitong Net25, eh, hindi daw po sila pabor na ipa-impeach si Sara. Kasi nga daw po, sinusuportahan nila yung sinabi ng Presidente Bongbong Marcos. So, 'di ba? So, ma-hijack talaga kayo niyan. So ngayon, at least dito nilinaw ng Iglesia ni Cristo base sa mga anchor na bawal yung mga political agenda. So alam ko may video dito 'no, pero alam ko napanood niyo na 'to, pero i-play muna natin saglit 'no. So sabi dito ito. Pambansang kapayapaan. Pagkakasundo. Pagkakasundo. Oo. Ayan na, so pagkakasundo. Pambansang kapayapaan at pagkakasundo. So ako sa nakikita ko nga dito mga kababayan, ang pinaka-agenda talaga ng rally ay pagbatiin si Sara at si PBBM. So actually ito yung mga nakikita kong mga poster nila, Pakita ko sa inyo, Ito. Yan, ito. Iglesia ni Cristo Peaceful Rally. So ito yon January 13, 2025. Tapos, so anong nakita nyo dito? Yellow tsaka red. Tapos yung peace, ito pakita ko sa inyo para mas maganda. Yung peace sign tsaka yung Duterte sign pinagsama. Ayun ang nakita ko, peace sign ni victory sign pala 'to. Victory sign ng mga Marcos, tapos yung fist ng Duterte. Tapos red tsaka green. Ito yung nakikita kong logo nila.
So pagbabatiin yung Marcos tsaka Duterte. Ang point dito, sige okay lang pagbatiin, sige. So paano yung kaso ni Sara? 'Di ba? So paano yung ninakaw ni Sara? So paano yung grave threat ni Sara? Eh paglabag sa batas 'yun. Kasi mga kababayan, kapag pinagbatiin mo nga po yung Marcos, itong si PBBM at saka si Sara Duterte, so usaping political pa rin 'yan. 'Di ba? Dapat po kasi ang panawagan dapat is hustisya sa mga namatay ng EGK. Dapat po kasi panawagan is ah, yung accountability sa confidential fund. Tapos yung tungkol din po sa kapalpakan sa DepEd. 'Di ba? Well, in my own opinion, ginagalang ko po itong panawagan ng Iglesia ni Cristo na pagbatiin pero I don't agree. Nakuha niyo yung point? Respeto natin kasi paniniwala nila 'yan, opinion nila 'yan political, pero I really disagree na pagbatiin yung dalawa. 'Di ba? Oh. So ngayon, kasi ito kapag nagkabatian mga kababayan, well si PBBM okay lang eh, 'di ba? Okay lang sa kanya na magkabati sila. Pero okay lang na magkabati sila, pero paano yung kaso? 'Di ba? Paano yung mga ginawa ni Sarang Baliw na paglabag sa batas? Kailangan mayroong accountability do'n. Oh, 'di ba? Lalo na meron ng namatay na vlogger na isa. Oh. So tingnan niyo 'to, Oh, tingnan niyo, Sige, continue natin. Pwede na nandun ka, Oho. tapos sasabihin mo dun sa habang nandun ka, sisigaw ka na, Oo. ibagsak! Ibagsak! BBM resign! Oo, Naku, walang ganon. Hindi, kasi Kung gusto nyo mag-rally, iba ang layunin ninyo, huwag kayo sumabay. Huwag nyo Huwag kayo sabayan itong... Oh, diba? So yun. So at least ito, pahiya ang mga DDS dito. Kasi mga kababayan, no, mga Duterte supporter lang naman po talaga ang gustong sumausaw sa rally po ni Sara Duterte at maglagay po ng sarili nilang agenda. Tayo mga PBBM supporter, wala naman tayong pakialam dyan eh. Di ba? So bukod nga po dyan mga ka-streetwise, no, meron pa yan dito isa. Ito kahapon lang ata ito eh. Ito, tingnan nyo to Naitama itong lumabas sa pahayagang Daily Tribune. Paki-close up lang, sabi daw ni House Secretary General Reginald Velasco, ang House not afraid of INC propping up VP Sara. Actually, magaganap INC? na peace rally, Iglesia ni Cristo. Ang magaganap po na peace rally sa January 13 sa Liwasang Bonifacio ay para sa kapayapaan. Hindi po para kay VP Sara. Doon po ang nagkamali itong title nitong artikulo na to. Hindi po, wala pong panig, wala pong pinapanigan, wala pong kinikilingan, hindi po para kay VP Sara yung Sara ng and I'm saying this as a non-INC member. So let's be objective, let's be factual. So let us be objective, okay? So ito pong pinapakita nila. Ito yung pinapakita nila. Pero iba naman po yung sinasabi ni Baste. Tingnan nyo sinabi ni Baste. Okay. Baste Duterte. Okay. Ano ba yun? Ito. So ito, nakita ko to sa Sunstar Davao. Di ba? Davao City suspends face-to-face classes on January 13. So sakto po kasi meron din po kasi gaganaping rally sa January 13 ang Iglesia ni Cristo. Okay? Face-to-face classes in all levels and government office operations in Davao City will be disrupted on January 13 as Mayor Baste Duterte declared the suspension of classes and the skeleton workforce arrangement due to Iglesia ni Cristo National Rally for Peace. The event is expected to draw over 300,000 participants, prompting road closures in major area. So mga kababayan, malinaw po no na malaking rally po talaga itong plano ng INC. Hindi lang po sa Metro Manila kundi sa Davao City at sa buong Pilipinas. Okay. So alam niyo kung anong nakakaintriga dito? Yung mismong memo ni Baste. Yung proclamation number 1 2025. Okay? So ito nga po yung suspension. Kasi nga po magkaka-traffic, di ba? So ngayon may nakalagay dito. Okay. Ito malupit eh. Ito. Whereas, di ba? Whereas the Iglesia ni Cristo submitted a letter addressed to the city mayor requesting for a permit to conduct a national rally for peace on January 13, 2025.
at San Pedro Street, the city, which will be held simultaneously in other parts of the country to inspire Filipino to unite in fostering peace and promoting harmony and solidarity across the nation. Okay. So ngayon, itong rally pala sa Davao City, humingi po ng permit ang Iglesia ni Cristo sa Davao. Okay. Okay lang yan, walang problema yan. Sige, continue natin ha. Sabi pa dito, during the first session of 20th City Council on January 7, 2025, INC Minister Eranio Estudillo manifested that 300,000 members of INC will be joining at the rally from Davao and Soxargen region. Okay. So ngayon, malinaw dito na meron pong mangyayaring rally din po sa Davao City. So ano yun? Ano yung rally po na yan? So ito po yun. Ito yun Walk for Sara yan Oh. Walk for Sara, January 13, Monday, Davao City, Ross Freedom Park, to Rizal Park. Assembly time 1 p.m. Di ba? Walk starts at 2 p.m. Ito yun Oh. So, Walk for Sara. Okay All DDS. January 13, 2025. Boulevard, Zamboanga City, Assembly meeting. Start to walk. So, meron pang Walk for Sara. Okay. So, ngayon, ang point ko dito mga kababayan, di ba? Kung ito po ay hindi po connected ng INC dito, so malinaw dito na hina-hijack na naman po ng Duterte supporter sa Davao yung rally ng INC. So medyo makapal po talaga yung face. Kasi sinabayan na naman nila Sabi nga ng announcer ng Net25 kanina, huwag niyo sasabayan yung rally. So sasabayan niyo pa rin ng mga DDS diyan sa Davao City. 'Di ba? So ang point ko dito mga kababayan kasi, ito uulitin ko lang yung sinabi ko hindi po natin kasi talaga masisisi kung bakit gustong i-hijack ng mga Duterte fanatics yung Iglesia ni Cristo rally po na yan. Kasi in the first place mga kababayan, iba yung announcement nyo nung una Di ba? Talagang matatouch move kayo dito At even though mga ka-streetwise, kung ang talagang adhikain talaga ng INC ay pagbatiin, si PBBM at saka si Sara Duterte, ang magbe-benefit pa rin naman po dito, hindi po taong bayan. Ang magbe-benefit dito, si Sara Duterte pa rin. Sa akin, in my own opinion pero sa akin, nire-respeto ko po yung opinion, yung paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Kung gusto niyo pagbatiin yung dalawa, okay yan, paniniwala niyo yan. Ayan ang adhikain ninyo. Di pagbatiin ninyo kung kaya ninyo. Total may impluwensya naman kayo sa politika. Pero ang point dito para sa akin, mas magandang panawagan dito is accountability sa mga nagawa ni Sara. Ang pinakamagandang panawagan dito is accountability sa mga namatay ng EGK. Well, in my own opinion, kasi kung pagbabatiin mo yan, paano pa nagkabati yan? So balik tayo sa una. Balik tayo sa simula. Na parang walang nangyari. Yung mga hearing sa Quadcom, walang nangyari. Okay lang yan. Yung nangyari yun sa hearing sa Congress about sa mga confidential fund ni Sara, wala lang yan. Bati na sila O balik tayo sa dati. So, magbe-benefit dito si Sara. Diba? Well, marami naiinis sa akin dito regarding sa opinion ko about sa rally ng INC. Pero opinion ko to Diba actually may mga ibang mga vlogger na sinasabi nila na ang sisi nila sa DDS. Well, they're just playing safe. Kilala ko yung mga yan. Diyos ko naman. Kausap ko sila halos araw-araw Iisa yung paniniwala namin pero sa vlog nila ibang sinasabi. Kilala ko yung mga yan. Diyos ko naman. Siyempre, they're trying na wag magalit, na iwasan na magalit yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kanila. Pero, ewan ko, para sa akin kasi, ito paniniwala ko Diba? Parang ayokong i-polarize just to please. Diba? Para wag magalit sa akin yung ibang sektor. Ipapolarize ko yung paniniwala ko para wag magalit sa akin yung mga ibang sektor. Well, para sa akin hindi.
Di ko ugali yan. Para sa akin, ayun ang paniniwala ko. So, yun ang sasabihin ko. Di ba? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no? Nung mga sabi nyo nga po dito, sa sinasabi nga po ng mga angkor po ng Iglesia ni Cristo, na bawal po ang mga DDS agenda. Bawal po ang mga Duterte agenda. Well, para sa akin maganda yon. Para sa akin maganda yun. Pero in the first place, kayo ba naniniwala pa rin po ba kayo na ang pinaka-reason talaga ng rally na to is para pang-benefit kay Sara Duterte? Di ba? Kasi ako talaga, no, ako naniniwala pa rin po talaga ako na ano yung pinaka-agenda po talaga ng INC, yung una nilang sinabi. Touch move kayo dito eh. Ito, parang ito oh. Bago tayo magtapos last na to. Sige, ito. Ito yun eh. Ulitin ko po ha, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema. So, at least you get the point. Di ba? Ito yung sinabi nyo nung una, at at ako naniniwala ako na ito talaga pinaka-agenda ninyo. Na kunwari, pabor sa presidente, pero ang benepisyo kay Sara. Ganun eh. So, kita tayo dyan, January 13, no? So, yun po, no? So, dyan po sa Team Replay, syempre, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!